Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 9, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area nasa parte ng West Philippine Sea, yan nga po kahapon ay naging isang ganap na bagyo na naging si Bagyong Pabian. Pero ayon po sa ating European Center, ngayong araw nga po ay posible nga po ito'y maging low pressure area na lamang at bukas ay posibleng tuluyan ng malusaw. Habang yung bagyo pa na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, by August 11 po, posibleng pumasok sa atin yan ng PAR bilang isang typhoon category. At habang lumalapit naman po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon, aangat po yan sa may parte naman ng Taiwan. Ayon po yan sa ating European Center. Expected nga po natin ngayong araw, may mga tsansa ng pag-ulan sa parte nga po ng ilang bahagi ng Northern Luzon, western section ng Northern and Central Luzon, including Metro Manila dahil po sa southwest monsoon. Kasama rin po dyan ng Aurora, Isabela, Quezon, Polillo Island, and ilang bahagi ng Bicol Region and eastern section ng Visayas. Magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon sa Mindanao at sa Palawan. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pagkilos nitong bagyo na posible nga po yan na maging si Goryo. Pag yan ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po by August 10, ito po ay papalapit na ng ating PAR. And kung hindi nga po magbabago yan, by August 11 ay papasok nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan natin habang papalapit po yan ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at eastern section ng Northern and Central Luzon. At pagdating naman po, ito nga po by August 12, dito po dahan-dahan na manghihina yan. Then by August 13, posible nga po dito yan sa may parte ng Taiwan at dyan naman po yan, dahan-dahan din po yan dyan malulusaw itong sama ng panahon. Wala naman tayo nakikitang landfall scenario sa posibleng bagyong Goryo. At tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng pagulan dahil nga po dito sa may habagat, napapalakasin pa ng posibleng panibagong sama ng panahon pero nasa parte po yan ng Vietnam. Tutulak nga po niyan yung habagat at makakaranas naman po tayo ng pagulan. Ito po ay next week posibleng mangyari kaya iba yung paghahanda para sa ating mga kababayan. Dito po by August 14 and 15 hanggang 16, asa natin tuloy-tuloy nga po magkakaroon tayo ng mga posibleng pagulan dahil naman po sa habagat na itinutulak naman po nitong sama ng panahon na nasa parte ng Vietnam. At pagdating naman po ng August 17 and 18, expected natin may mga tsansa po ng mga pag-ulan at asahan nga po natin na makakaranas nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng August 19 hanggang 20, expected pa rin po natin may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, may mga possible low pressure area po tayong nakikita. Pero ito po ay mababa naman ang tsansa sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. Dito po mapapansin natin by August 21 hanggang 22, asahan natin magkakaroon pa rin ng tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.